production house made up of filmmakers, artists, and dreamers who live and breathe creativity in all forms. We make brand campaigns, short films, and music videos that we believe don't just entertain, but also connect. That intro video that you saw is composed of both current Wonderlast members and former Wonderlast members. So nandito rin sila today. And these people, regardless where they are right now, we still consider them as part of the family. And then everyone you saw in that video was part of every what if. What if idea, yung mga paano kaya kung ganito, maganda kaya kung may ganyan, mas maganda kaya kung dagdagan natin ganito during meetings and every late night calls. In short, lahat yung nakita nyo sa video na yun, lahat sila may hanash, lahat sila may evas. Kidding aside, we really banked on everyone's skills, experiences, and imaginations. Every detail from the tone, the visuals, to the smallest narrative choices, pinagdaanan ng maraming brainstorming yan, aka inuman sa podcast. Legit. Most importantly, to continue supporting independent filmmaking. For that, we are truly, truly grateful. So, yeah, let me quickly acknowledge the people who made time to be here with us, to our cast and our crew. Thank you for lending your passion and talent to this project. To our friends and creative partners, many of you have been our #1 fan since day one. And thank you for believing on what we can do and what we can become in the future. And to our media friends, again, thank you so much. We apologize for the late notice, but thank you so much for making time and being with us here today. Special shout out to some of our partners, of course, Sparks Cafe, Infinix Philippines, and other collaborators. We're truly honored to have your support in bringing Andoy to a wider audience. We're truly honored to present to you this film, passion project of Wonderlast Films. So yeah, to tell us more about the story behind Andoy, please welcome the creative mind who brought this entire vision to life, our director, Direk Mark Putian. Ngayon ko lang nakita, and thank you sana nabusog kayo sa pagkain. So ayun, gusto ko na magbigay ng background, no? Kasi maraming siguro hindi nakakilala sa akin. So sikat ako na So director ako for almost a decade na, pero mostly na tinadirect ko talaga is commercials, music videos. So yung production kasi namin is nasa advertising. Pero yung inspiration namin kaya kami nag-start ng film ay ng company, ng production company, is to make films talaga. Pero syempre alam natin nasa ads ang meta, so yeah. Pero ngayon, nakaipon na kami sa 10 taon namin sa pagkakabaga. Meron na kami gagawin pelikula. So yan. So, i-discuss natin yung storyline natin ngayon. So yan kami. Mukha lang may pera, pero wala. So, ano ba Andoy? So, may kulang lang mga age, pero Andoy ay isang psychological horror film. So, we can expect na hindi lang tayo matatakot sa pelikula na to, pero it will make us feel and experience the world building. Kasi even na meron tayong physical threat, paglalaroan pa rin natin yung isip. We'll play with minds, delusions, tensions, breakdowns, paranoia, mga ganung bagay. So, ngayon, what if yung ordinary na clown? Familiar naman kayo sa mga clown, no? Sa mga birthday parties nyo ba? Meron kayong clown, yung mga afford mag-rent ng clown. So ako kasi never ko na-experience. Kaya meron akong frustration na sabi ko pag mag-birthday ako, gusto ko ng clown. Sabi ko, what if sa ika-30th ko, pero 32 na ako, sa ika-30th ko, what if mag-invite ako ng clown? Gaano yung ka-power trip, diba? Parang, alam ko na yung mga tricks dun eh. So as a clown, anong magiging reaction ko? Sobrang awkward nun, diba? Pero this time, hindi siya ordinaryong clown. So si Andoy, clown natin siya. Pero he's not an ordinary clown. He has this tendency of sudden outbursts,
Ayaw niya ng minamak siya, ayaw niya ng mga bullies, ayaw niya ng namamahiya, and ayaw niya ng napapahiya. So, this is Andoy. Ay, hindi pala yan. Hindi yan. This is Andoy. So, syempre, inspired na rin na love natin. So, si Andoy will be invited sa isang na mag-perform. Pero hindi sa performance na hindi sa mga bata, hindi sa birthday party, hindi sa 3 p.m., pero sa birthday reunion ng isang ng mga millennials, na mga mid-20s to 30s. Ngayon, anong gagawin ni Andoy kaya na, ay sino ba ito? Hi, Victor. Knowledge na si Victor. So, ayan. So, imagine niyo si Andoy, in-invite siya sa party ng isang group of millennials. Ngayon, si Andoy, anong gagawin niya ngayon na una pa lang, alam niya na pinagtitripan lang siya ng group of millennials na yun, na yung mga magic tricks niya, alam na ng group. So, hindi na siya sanay kasi yung mga tricks niya, wala na, basic na lang sa kanila. Ngayon, papaano, ang question doon, papaano isa-satisfy ni Andoy yung mga tao na yon na una pa lang wala nang interest sa kanya. And the only way for him to do that is to step up his game. So, ano ngayon yung mga gagawin ni Andoy para mag-step up yung performance niya as a clown na mag-cater doon sa mga group na yon. Ngayon, ayun yung aabangan natin sa pelikula na to, no? Kung paano ba i-execute ni Andoy yung mga scenes na yon. And I'm excited to discuss more. So, si Andoy ay bano. Yeah. So, actually kasi meron talaga si Andoy na backstory kung bakit siya naging gano'n. Okay, so, yeah. Then si Andoy, nung naghahanap kami talaga ng actor para dito, sobrang tedious nung paghanap namin ng artista for Andoy. Kasi gusto namin, parang isang tingin mo pa lang, yun na yun eh. Ang dami naming sinerch na mga, nagpila kami ng mga pictures, so daan lang kami. Kung sino yung matapat namin, ayan. And then kumbaga, ayan. So, Andoy will be played by no other than Cedric Juan. Yeah. Thank you, Cedric, for accepting the project. We're really grateful. Kasi si Cedric yung nakita ko, actually, interviews pa lang niya nung search ako ng mga Boy Abunda, mga ganyan. So, nakita ko yung changes, nuances sa faces niya, sa face niya. Sabi ko, eto yun, kahit hindi nagsasalita, alam mo may pitek. Pitek in a good way. So yun, sobrang multi-layered na character ni Andoy, kaya nakaka-excite makita siya mag-come to life on screen. Ngayon, kilala na natin si Andoy. Kilalanin naman natin yung mga mag-titrip sa kanya. Okay? So, meron tayong tinatawag na Cedric ba? So, meron tayong The Party. Yeah. So, meron tayong 7 characters. Actually, nagre-represent sila ng 7 deadly sins. So, etong mga characters na to, makakaasa kayong walang feelers dito. Wala yung parang, alam ko na, yan yung unang mamamatay. Walang ganon. Kasi etong mga characters na to, lahat sila, sobrang lalim ng mga characters nila. And it will be a playground sa ating mga amazing actors dahil ang ganda ng roles nila dito. So, ito yung nasa imagination ko talaga. Yun yung susulat pa ko. So, basically, in-AI ka lang siya. So, una natin makikilala si Shirley. So, si Shirley talaga yung may birthday dito. Kumbaga, si Shirley yung nag-invite sa kanila. And, in-invite sila during typhoon. So, una pa lang nag-titrip na talaga si Shirley. So, ayan. So, si Shirley, basically, nire-represent niya yung scene na pride. So, background lang, tatay niya kasi politician. So, ayan, Nepo baby siya, very timely, no? So, si Shirley, super clean freak niya. So, parang every basa sa tiles nila, map siya ng map. Kahit during party niya, linis lang siya ng linis. So, hanggang sa naiirita na yung mga friends niya sa kanya. So, very OCD siya, sobrang exage. So,
iikot yung pinaka-party talaga kay Shirley. And bakit niya in-invite yung group of friends niya. Very specific yung in-invite niya kasi. Okay? And Shirley will be played by Miss Jenica Garcia. Diba? And so, sobrang hawig, diba? No, na-imagine ko pa lang, diba? Sabi ko, ay, si Jenica to. Tapos, pag nakikita ko kasi siya yung mga acting niya, sabi ko, nakakadala si Jenica umacting. So, sobrang ganda ang ganda pa naman ng character ni Shirley. And sana nagustuhan mo yung character mo. So, next natin, si Marco. So, si Marco, nire-represent niya yung last. So, wala na niya kung sino to. Yan. So basically, si Marco, ano siya, siya yung parang happy-go-lucky ng grupo. So, parang womanizer ng grupo, siya yung makelok sa grupo. Yan, makalit. Yan. So, si Marco will be played by Albi Casino. Mukha naman, hawig naman eh. So next natin. Parang mas kamukha mo din. So, si Jen naman. So, si Jen, nare-represent niya yung ND. So, ayan. So, basically, wala ngayon dito si Jen. So, basically, Jen will be played by Aya Fernandez. Yeah. So, familiar kayo sa akin? Yes. So, parang galing na artista niya. Okay. Next. And si Miss Aya Fernandez. Si Diva Kuwa-Kuwa. So, talaga kami, chinerepick talaga namin yung mga actors na gusto namin, pagkita mo pa lang, Jen yan, no? Mukhang Jen yan, mukhang Marco yan, no? So, yan. So, next natin, si Mia. Nare-represent niya yung slab. Yan. So, si Mia basically tamad kasi siya eh. So, tamad siya pumilo sa ganito, tamad mag-reply, tamad mag-abot ng pagkain, tamad sa relationship, gano'n. So, si Mia ay ipi-play ni Miss Angelica Lau. Ayan. And ayun, na-impress din ako dun sa niya audition video. Sabi ko kasi, kahit simple lang yung mga lines na binigay ko, okay, nakuha niya. Parang siya yun. Ito na yun. So, next natin, si Nico. So, si Nico, nire-represent niya naman yung scene Greed. So, sa grupo, si Nico yung basically supplier yun ng drugs, mga weeds, mga gano'n. So, siya yung happy-go-lucky lang din. Tapos, ayan. So, si Nico, ipi-play naman siya ni Mr. Paulo Gumabaw. So, wala lang si Sir Paulo Gumabaw dito. Ayan. So, ayan, medyo hindi ka nakuha yung buhok, pero mag-wig na lang din. So, next natin, si Johnson. Ito, isa sa pinaka-favorite character ko na sinulat din dun sa script, si Johnson. Kaya ito yung pinakahuling character na cast namin kasi sobrang hirap. Ang dami nang nag-inquire, ang dami na gustong artista na mag-play ng role, pero sobrang pinili ko talaga siya. So, si Johnson, siya na may nag-represent ng singer-rap. So, ano siya, magagalitin, pero sa utak lang. Ganyan. Pero pag sumabog siya, talaga matindi. So, si Johnson ay ipi-play ni Mr. Victor Velosa. Ayan. Congrats, sir. Actually, last minute na yun, nag-send siya ng video, sabi ko, okay, kuha yung boses, kuha yung, pag nakita mo, maiinis ka rin. Yeah. Next natin, si Toby. Toby man, ang scene niya ay gluttony. So wala, sino kaya si Toby? So si Toby ay play, actually ang ganda ng character ni Toby, siya yung magiging loud sa group, siya yung parang magiging glue nyo. Play siya ni... Ako wala na mag-play. Play siya ni Harley Daria.
Magbabanks ka sa shoot. Yes. So, ayan yung party natin. So, Shirley, Johnson, Nico, Toby, Jen, Marco, yeah. Pag tinignan, technical difficulties, ayan si Shirley naman, kung gaano kalinis si Shirley, gano'n karumi si Congressman. So, si Congressman, ipi-play siya ni Sir Vic Romano. Hey, sir. Sir, class of So, yeah. Next. So, of course, we'll have Miss Ivy Nuki as Jenny, the woman natin. So, basically, malaki rin yung part ni Jenny sa film natin. Okay. So, ano bang tema ng film natin? So, itong film natin, horror siya, pero itatakal natin yung iba't ibang thematic that natin. First, yung thin line between performance and reality. Ano kaya mangyayari kung yung role na pinoportray mo, i-embody mo na? Kaya paano natin malalaman kung nagpe-perform ka pa ba or hindi na? Yan, mga ganung bagay. Then society's obsession with spectacle. So basically, reflection lang siya ng wants ng people makakita ng torture, na nagsasuffer na tao. Kaya nga, favorite natin manood ng mga Squid Game, The Purge, kasi yung frustration natin manakit ng tao, doon lang natin sinasatisfy. And then,